3 verse 15, bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking puso na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Okay? Ang tupa, bulag sa landas. Hindi lamang po yung ginugong ang bilis sumaba ng buhok dito sa noo ng tupa, kaya ginugupitan niya ng mga pastor para nakakakita. Hindi lang talaga ang tupa ay mayroon po siyang ugali na overconfidence, no? Kung pabayaan lang siya, kung tabi ng kasada yung kanyang tinitira, laging masasagasaan, parang pusa. Ibang pusa ay overconfidence din sila. Nasa sobrang bilis nilang kumilos ay akala nila hindi sila kaya masasagasaan. Kaya tignan niyo sa kalsada, puro pusa ang nasasagasaan. Kasi overconfidence. No? Ganyan ang tupa. Madali siyang naliligaw, madali siyang masaktan, madali siyang mapansin ng lubo dahil bagal din ang tumakbo. Hindi nga takot eh. Diba? Pag makita niyang mayroong leon, mayroong asong gubat, di nga takot, di nga tatakbo eh. Kasi nga, mayroon siyang matinding confidence, kaya kailangan talaga na may pastor. Kailangan na may pastor. Pag walang pastor, paikot-ikot lang sa YouTube, sa FB, sa kanyang opinion, sa kanyang damdamin, sa kanyang feelings, tama to. Oy, mga tatay, mga lalaki. Mga lalaki, tas kamay. Mga lalaki daw. Tatay o bata. Alam mo ba ninyo tayo mga lalaki ay napakalakas ng ating pong feelings? No? Napakalakas ng ating pong tinatawag na Flash of the flesh. yung boundaries, yung tawag yun. No, yung feelings na hindi tayo mapapaano. Kaya okay na yun, ayos na ito. Okay na yan. Hindi natin pinapansin kung ano talaga ang dapat. Mabuti na lang at matapang-tapang sa pastorali natin, no? Nagsabi siya, kung mamatay ka ngayon, saan pupunta ang kaluluwa mo? Doon ako takot ako eh. Saan papupunta ang ano ko? Eh, ang sinusunod ko lang yung aking pong sarili lang, di ba? So, doon po ako nagpatik kay Lord. Lord, tulungan niyo ako. Tingin. Okay. At purihin po ang Panginoon Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Gawain ng pastor, ituro ang salita ng Diyos, hindi kanyang opinion. Kaya ang ginagawa ng pastor, 5 a.m. nagpipray na, nagdidevotional na, Bible study kung saan pinapakain ang mga tupa ng mga inililitas ng ating pong Panginoon Diyos. Sa Roman numeral number 1, ano dapat natin i-apply? O application. Bakit mahalaga ang pastor? Kasi kilala namin ang busis ng pastor na tumawag sa amin. Sa Jesus, para sa inyo, para magpastor sa inyo. Okay? So, bakit mahalaga ang pastor? Hindi naman kasi kami gusto lang magpastor eh. Di ba? Ang time, yes, nauna kong na-ordain ni Pastor Roger. Pero, ito yung time niya. Ito yung time niya na gagamitin na siya ni Lord. No? Kaya, napakahalaga. Lalo na dito, siyempre, maaaring may kasabayan si Pastor Roger ng ano, dito. Dati, pantay-pantay lang naman tayo. Pagka in-ordain po paging pastor, hindi po natatanggapin yan kung wala rin pong pangungusap ang senior pastor po natin. Wala rin pa po natin. Kung Panginoong Jesus, mga kapatid, palapakan po natin ang natin pong Panginoon. Hallelujah. Ang pastor ay hindi GPS. Alam naman natin yung GPS, ano, nagtuturo ng daan. Pero siya yung nagsasabi, anak, ito yung daan ng Panginoong pastor. Okay? Ito yung nagsasabi. Kung walang nagsasabi sa inyo ng ganyan, huwag pusawa lang. Dumating ng ating Panginoong Jesus, sinukuman na tayo. Paglabas ng ating pong mukha doon sa cellphone, bakit may cellphone ba sa langit? Mas maganda sa langit ang gadget doon. CCTV. Mayroon doon, i-renew yung ating pong mga buhay. No? Kung ngayon ay napakabilis mag-renew, mag-click, ganun mas matindi sa langit. So makikita natin, huwag pusawa po tayo
parents natin ang ating sinusunod mga kapatid. Tama?